Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na akin ng pangungunahan. Amen. So, magandang hapon, class. Magandang hapon po, Ginoong Ramos. Kinagagalak po namin kayong makita. At ikinagagalak ko rin na kayo ay makita. Pero bago kayo magsiupo, maaari bang pakiayos ang inyong linya ng inyong upuan at pakipulot na rin ang mga kalat na inyong nakikita. Meron ba sa inyong nakakaalala kung anong pinag-aralan natin nung nakarang araw? Unang digmaang pangdaigdig po. Mahusay. Ito ay ang unang digmaang pandaigdig na kung saan dito nangyari ang hindi naman gaanong madahas na digmaan na kung saan dito ay nakasentro ang politika. Ngayon naman, dahil naalala niyo pa naman ang tinalakay natin nung nakarang araw, ay magkakaroon tayo ng bagong talakayin. Pero bago yan, magkakaroon tayo ng aktibidad na tinatawag kong hulaan mo ako. Simple lamang ang mechanics ng ating game. Ito ay, pag may sinabi akong katanungan, kailangan niyong hulaan kung ano ang tinutukoy kong bagay. Naintindihan ba, class? Opo. Ang una, ako ay isang numero. Ako ay susunod sa bilang na una. Ano ako? Ikalawa. Mahusay. Ito ay ikalawa. Ay ano naman ako? Ako ay isang nangyayari sa pelikula na kung saan kami ay nag-aagawan ng lupa at nagkakaroon ng bakbakan. Ano naman ako? Digmaan. Mahusay. Ito ay ang digmaan. Base sa ating aktibidad, class, ano sa tingin nyo ang pag-aaralan natin ngayong araw? Ikalawang digmaan. Mahusay. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay patungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Maaari bang pakibasa ito? Mga katangian ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming salamat. Ang ating pag-aaralan ay mga katangian ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ikalawang digmaang pandaigdig. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagsimula noong September 1, 1939 at natapos noong September 2, 1945. Ito ay kinabibilangan ng maraming bansa. Sinasabing higit sa 30 bansa ang nakasama dito sa ikalawang digmaang pandaigdig. At nagkaroon ito ng maraming katangian. Maaari bang pakibasa ito? Dahil halos lahat ng panig ng mundo ay nasangkot sa digmaang ito, sinasabi ng mga dalubhasa na ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isa sa mga pinakamadugong digmaan sa kasaysayan. Mailalarawan ito sa mga sumusunod na katangian. Ang ikalawang digmaang pandaigdig, class, ay sinasabi na pinakadalubhasa o pinakamadugong pangyayari sa mundo. Dahil dito ay hindi lang dadalawang bansa o tatlong bansa ang kabilang. Imagine, class, 30 na bansa o higit sa 30 ang kasama sa digmaang ito, na kung saan hindi mo na alam kung saan ka lulugar dahil halos lahat ng bansa ay kasama sa digmaang ito. Pero bago yan, ito ang ilan sa mga pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig. Una ay ang pagpapasabog sa Pearl Harbor. Maaari bang pakibasa? Pambobomba sa Pearl Harbor. Larawan ng pinasabog sa USS Arizona, isa sa mga sasakyang pandigma ng Estados Unidos sa Pearl Harbor. Ito ay ang pagbomba sa Pearl Harbor, na kung saan binomba nila kung saan idinadaong ang mga barko ng mga United States, na kung saan binigla nila itong bombahin para magkaroon sila ng advantage para sa digmaan dahil sa kawalan nila ng kagamitan. Ito naman ay ang larawan kabataang niligtas ng Allied Forces mula sa Auschwitz concentration camp sa Poland. So dahil sa digmaan na nangyari, class, hindi lang mga lalaki o mga babae ang ginagawang alipin, pati bata, matanda, o kahit nga mga animal, class, kagaya na lamang ng mga
mga animal na kanilang nagagamit kagaya ng mga kabayo ay ginawa nilang mga alipin. At sila ay sa pilitang pinagtrabaho ng walang bayad at sinisingil pa nga sila ng mga buwis para dagdag sa pambili nila ng mga armas o pagpapalakas nila ng kapangyarihan. Ngayong nakita nyo na ang mga larawan o mga halimbawa na nangyari sa ikalawang digmaang pandaigdig, dumako na tayo sa unang katangian ng ikalawang digmaang pandaigdig. Una, nag-ugat ito sa mga krisis pang-ekonomiya. Maaari bang pakibasa ito? Kung sisiyatin, nag-ugat sa samot-saring krisis pang-ekonomiya ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa unang digmaang pandaigdig, masasabing ang pangunahing dahilan ay maiuugnay lamang sa aspetong pampolitika. Kagaya nga ng aking sinabi kanina, sa unang digmaang pandaigdig ay nakasentro ito sa politika. Samantalang dito sa ikalawang digmaang pandaigdig, dito na pumunta ang pagkalugi sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Dahil nga sa nalulugi sila sa ekonomiya o ng pagkukuhanan, dito naisipan ng mga ilang bansa na manakop ng karating nilang bansa nang sa gayon ay matustusan ang pangangailangan ng sarili nilang bansa. Pero dahil nga, kayo ba class, papayag ba kayo na kunin na lamang ang mga, para sa inyo class, papayag kayo na kukunin ng ibang bansa ang sariling inyo na walang paalam at gagamitin na lang nila sa pangsarili nilang kagustuhan? Hindi po. Hindi. So, dahil nga sa hindi naman pumapayag ang sinasakop na bansa, dito nagkaroon ng mga digmaan. Maaari bang pakibasa? Sa digmaang ito, lubhang nakaapekto ang Great Depression upang magmitsa ng pamismo sa Alemanya at Italya. Nanakop sila ng mga karatig bansa upang matustusan ang pangangailangan ng kani-kanilang ang mga mamamayan. Gaya nga ng aking sinabi kanina, ang ilan sa mga bansang ito ay ang Alemanya at ang Italya. Sila ay nanakop ng karatig nilang bansa para mapunan ang pangangailangan ng kanilang bansa dahil nagkukulang na sila sa mga resources. Kaya dumadanas ang bansa nila ng Great Depression na kung saan kailangan niya nilang kumuha ng pangangailangan nila sa iba pang bansa. Kaya ginamitan nila ito ng dahas. At ang kanilang sinasakop naman ay hindi naman pumapayag na kukuha na lamang ang kanilang bansa nang walang paalam sa kanila. Pangalawang katangian naman ay ang pinagsimulan ito ng mga diktador. Maaari bang pakibasa ito? Pare-parehong nagsimula sa payak na mga posisyon ang mga pinuno ng Axis powers. Sa kanilang pag-aangat sa pwesto, nagsimula silang maging diktador upang makamit ang mga nais ng walang oposisyon mula sa iba. Bago ko ipaliwanag ito class, alam niyo ba kung ano ang diktador? May idea ba kayo patungkol sa diktador? Mga namumuno po na masamang tao. Mahusay. Sila ay ang mga namumuno na may mga sakim na pag-iisip na kung saan gusto nilang manakop ng bansa at ang kanilang ideolohiya o mga naiisip lamang o kanilang mga ideya lamang ang masusunod at ang tama. Go. Sinasabing na ang mga diktador naman ay hindi agad-agad naging diktador. Kung saan nagkaroon pa ito ng mga proseso. Sinasabing ang mga diktador ay sila ang mga ma-impluwensyang tao sa kanilang bansa. Dahil nga sa kanilang impluwensya at alam nila na ma-impluwensya silang tao, ay dito na sila naging diktador at gusto nila ang mga gusto lang nila ang masusunod. At ginagamitan nila ito ng matitinding dahas. Ang mga Axis power class, ito yung mga samahan ng mga diktador. Kung saan ang gusto nga lang nila ay manakop ng mga bansa at palawakin ang kanilang mga kapangyarihan at lumawak din ang mga kalupaan nila. Ang pangatlong katangian naman class ay ito ay ang ginamitan ito ng mga makabagong sandata. Bago pa man sumiklab ang digmaan,
may balibalita na nasa Estados Unidos ay hingil sa pag-aaral ng Almenia tungkol sa mga sandatang nuklear. Dahil dito nagsimula na rin magsagawa ng sarili nilang mga pag-aaral ang Estados Unidos upang makagawa rin sila ng nuklear na armas. Nang mabalitaan ng United States na nagkakaroon na o gumagawa ng nuklear ang mga Almenia, hindi sila nagpatalo. Sila rin ay nagkaroon ng pagsisiyasat o ng research para gumawa din ng sarili nilang nuclear na siyang magagamit nila o magiging advantage nila sa pakikipagdigmaan. Ang nuclear bomb class ay napakalakas na bomba. Sa katuwiran, ito ay isa sa pinakamalalakas na bomba na nilikha ng tao na siyang kayang burahin o sirain ang isang mamamayan o isang struktura ng mamamayan. Ito ay, pag sumabog ito class, ay naghuhugis mushroom siya na parang pagsabog ng isang bulkan. Ganoon kalakas ang nuclear bomb. Bukod sa mga sandatang nuclear, iba't ibang gases din ang natuklasan ng Almenia upang gamitin sa mga concentration camp o mga lugar kung saan kinukulong ang mga biktima ng digmaan. Dito sa ikalawang digmaang pandaigdig din class, hindi lang mga nuclear ang kanilang natuklasan, kung saan gumamit na rin o natuklasan nila ang poison gas, na kung saan ginagamit din nila ito. Ito ay isang gas na pag nalanghap mo ay maaari nang makapatay ng tao. Sinasabing ang mga biktima o ang kanilang mga alipin ay nilalagyan nila ng poison gas pag hindi na nila ito kailangan o wala na silang pakinabang, para sila ay mamatay na. Dumako naman tayo sa ika-4 na katangian. Nagbigay daan ito sa mga makabagong paraan ng pakikidigma. Isang dahilan kung bakit nagtagumpay ang bansang Armenia sa unang yugto ng digmaan ay dahil sa Blitzkrieg. Ang Blitzkrieg class, ito ay ang isang pamamaraan ng Armenia kung paano sila manalo sa digmaan. Ito ay isang estratehiya na kanilang ginagamit para sila ay magkaroon ng kalamangan sa digmaan. Ang ginagawa nila dito class ay pinagsasabay-sabay nilang ang pag-aatake ng mga tangke at mga eroplanong pangdigmaan. Alam naman natin na ang eroplano ay sa himpapawid pagaling, na kung saan sila ay nagda-drop ng bomb o naghulog ng bomba, at ang mga tangke naman ay patuloy na sumusugod ng mabilisan sa kanilang mga kalaban. At gumagamit din sila ng mga motor para sa mga sundalo na mabilis na makapasok sa digmaan. So ginamit ng mga Almenia ito para mabilis silang umatake at sila ay mahirap na pigilan. At ang tanke class ay alam naman natin na durable at matigas at mahirap siyang sirain. At ito ay naglalabas din ng malakas na bomba. Kaya kung mabilis silang umaatake gamit itong mga to, mas mabilis nilang nasasakop ang bansa na kanilang gustong sakupin, na kung saan nagkakaroon ng maraming pagkasira ng struktura, pagkawalan ng ang mga tao ay nawawalan ng trabaho at sila pa ay nagiging alipin. Naging tanyag din ang pamamaraan ng mga Hapones, ang mga Hapones o ang mga bansang Japan. Tinatawag nila kamikaze. Sadyang pagbagsak ng mga pilotong Hapones ng mga kanilang sasakyan upang mapaminsala ng kalaban. Dito naman sa kamikaze class, ang ginagawa naman nila dito ay sadya nilang ibabagsak ang eroplano na kanilang sinasakyan, o parang nagiging sakripisyo ang mga driver o ang mga piloto para pasabugin ng isang bansa o isang gusto nilang sakupin, kung saan lumilipad ang eroplano at bigla na lang itong babagsak kung saan niya gustong o kung saan yung target niyang pasabugin. Dumako naman tayo sa huli. Ito naman ay meron pa pala sa paring ng Air Force naman, nakatulong sa kanila ang pakikipagtulungan sa ibang bansa, ibang lahi sa kanilang kapanalig. Nakabuti sa allies ang pagsama-sama ng pwersa upang gilitin ang pwersa ng Axis power. Ito namang Allied Forces class, sila naman yung nililigtas nila ang mga tao para labanan ang Axis power. Kaya
nakatulong sa kanila na sila ay magsama-sama at magkaroon ng isang estratehiya kung paano na patumbahin ang mga Axis power. Ngayon naman, dumako na talaga tayo sa ikalima at panghuling katangian ng ikalawang digmaang pandaigdig. Iba't ibang paraan ng pang-abuso ang ginawa ng mga sibilyan. Marahil sa pinakamalubhang imahe ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang Holocaust o ang maramihang pagpaslang ng mga pwersang Aleman sa Hudyong Europa. Dito na ang mga Nazis, kung alam niyo yung mga Nazis, sila ay pinatay ang mga Hudyo. Milyong-milyong tao ang pinatay ng mga Nazis dahil sila ay naiinis sa mga Hudyo at hindi sila naniniwala sa paniniwala ng Hudyo. Dahil dito, ito ang tinuturing na pinakamadugong pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig na kung saan pumatay sila ng milyong-milyong Hudyo dahil lang sa ayaw nila ang lahing Hudyo. Pinatay sila ng madaming paraan. Sila ay inabuso at pinatay dahil para sa Armenia nagiging banta na sila dahil lang sa paniniwala at kanilang lahi. Dito rin ay nagkaroon ng pag-aabuso sa mga kababaihan na kung saan sila ay kinuhuli at kinukuha para maging entertainment para sa mga kalalakihan. Ito ay at sa Asia naman ang mga kabilang ng Pilipinas ay inabuso din ng mga Hapon at ginawa silang mga alipin. So madaming pangyayari ang nangyari dito sa ikalawang digmaang pandaigdig na kung susumain, lahat ng pangyayari ay hindi maganda ang resulta. Kung saan nagkaroon ng malaking kalugihan sa ekonomiya, pagkamatay ng maraming tao, pagkasira ng struktura ng ekonomiya at pagkawalan ng hanap buhay at marami pang naabuso ng mga tao. So yun lamang ang ating pag-aaralan ngayon, class. Naintindihan ba ang tinalakay natin ngayong araw? Opo. Kung ganoon, maglabas ng malinis na kwaderno para sa ating takdang aralin. Nakalabas na ba, class? Opo. Isulat ang inyong takdang aralin. Nasulat na ba, class? Opo. Kung ganoon, maraming salamat. Goodbye, class. Goodbye po, sir.